Maganda at mapagpalang araw, Sir Casper. Tawagin mo na lamang po ako sa pangalang Karen. Ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo ngayon ay hango sa tunay at sarili kong karanasan. Tungkol ito sa isang nilalang na kinamumuhian ko sa buong buhay ko. Nangyari ang lahat ng ito, mga huling taon ng dekada 80. Noong mga panahong iyon ay wala pang kuryente sa buong baryo namin. Gabi-gabi, Petromax lang ang ilaw sa bawat bahay o di kaya ay gasera. Kung may radyo man ang ilan, panakad-naka lang itong umaandar dahil sa bateryang kailangang itabi para hindi agad maubos. Hindi uso ang telepono, hindi rin uso ang reklamo. Basta't may pananim, may huli sa ilog, at may ulan paminsan-minsan, kontento na ang karamihan. 6 kaming magkakapatid. Ako ang pangalawa. Maaga kaming naulila sa ama, kaya't ang aking inang si Felicidad na ang tumatayong ama't ina sa aming pamilya. Tahimik siyang babae, pero matalim kong tumingin. Wala siyang inuurungan pagdating sa sigalot, lalo na kung anak niya ang sangkot. Lumaki ako sa pagitan ng palayan at kabundukan. Marunong akong magtanim ng kamote, magbayo ng palay, at manghuli ng suso sa ilog. Pero kahit ganon, sa puso ko, alam kong hindi ako nababagay roon. Hindi ko alam kung kailan nagsimula ang pagaramdam na parang may mas malaking buhay sa labas ng baryo namin. Basta't isang araw, napagod na lang akong maghintay ng bago sa parehong daan. Kaya naman pagkahinto ko sa ikalawang taon ng sekundarya, nagpasya akong makipagsapalaran sa Maynila. Ayaw pa akong payagan ni inay. Bibiyahe kang mag-isa sa syudad. Hindi biro ang buhay roon ng mag-isa ka rin. Wala tayong kamag-anak at kakilala sa lugar na iyon. Pero sa huli, pumayag rin siya. Matapos ang ilang gabing hindi ko siya kinausap, binigyan niya ako ng 5 pisong papel, isang rosaryo at isang panyo na siya mismo ang nagborda. Isang gabi bago ako umalis, kinausap niya ako. Anak, kahit anong marating mo, huwag mong kalimutan kung sino ka at saan ka nagmula ha. Bilin niya sa akin. Nginitian ko lang siya. Hindi ba ako marunong mangako ng buong buo noong mga panahong iyan? Hanggang yun nga, dumating ako sa syudad ng Kamaynilaan. Mataas na ang araw sa kalangitan. Sinalubong ako ng amoy usok, sigawa ng mga barker, at mga mukha na tila laging may hinahabol. Malayo sa katahimikan ng aming baryo. Ang unang naging trabaho ko ay kasambahay sa isang may kayang pamilya sa Quezon City. Maayos naman ang trato sa akin, pero hindi ko rin maiwasang malungkot sa gabi. Doon ko unang naramdaman ang kakaibang pag-iisa. Yung wala kang kahit isang kaluluwang kakilala, kahit isang alingaw-ngaw ng pangalan mo sa paligid. Makalipas ang ilang taong pagpakakatulong, naghahanap ako ng bagong trabaho bilang kahera sa isang maliit na tindahan ng gamot sa Eskolta o sa tinatawag nila ngayong Binondo. Hindi kalakihan ang kita, pero sapat na para makapagpadala ng kaunting pera sa aking ina. At doon ko nakilala ang lalaking si Rogelio. Isang tahimik na lalaki, malumanay kung magsalita, pero may titig na parang binabasa ang buong pagkatao mo. Isang hapon,
Habang abala ako sa pag-ayos ng mga gamot sa estante, dumating siya. "Miss," mahinahong boses ang bumasag sa tahimik kong mundo. "May gamot ba kayo para sa ubo?" Paglingon ko, bumungad sa akin ang isang lalaking matangkad, may maamong mukha at mapupungay na mga mata. Simple ang ayos niya. Nakaputing polo, asol na pantalon at medyas na halatang hindi bagay sa kanyang sapatos. Pero ang una kong napansin, hindi siya taga Maynila. Iba ang anyo niya sa karaniwang customer. "Anong klaseng ubo po?" tanong ko. Pinilit kong maging professional. "Yung matagal na, tuwing gabi lang sinusumpong, parang tuwing malamig." "May kasama bang plema?" tanong ko. Napakamot siya sa batok. "Hindi ko po sigurado eh. Hindi po kasi sa akin. Sa nanay ko, nasa probinsya. Bale, ipapadala ko lang sa kakilala ko na uuwi." Ngumiti ako at napansin kong ngumiti rin siya. Parang may kakaiba sa ngiting iyon. Hindi bastos, hindi mapanokso. "Saan po ang probinsya mo?" Hindi ko napigilang tanong. Sa Hilagang Leyte, malapit sa dagat," sagot niya. Napalingon ako sa kanya. "Leyte? Taga Leyte rin ako." "Talaga? Anong bayan?" Napangiti siya. "Mas malawak ngayon." Sinabi ko naman ang pinanggalingan ko. "Hindi kalayuan sa amin yan ah. Nakatungtong na ako sa palengke niyo minsan. Bata pa ako nun. Sumama ako sa ina ko sa pamamalengke." Simula noon, naging madalas na ang pagdaan niya sa boteka. Minsan bibili ng vitamins, minsan simpleng tubig lang. Minsan, niwala siyang bibilhin. Magpapatay lang ng oras. Hindi ko alam kung kailan ako nasanay sa presensya niya. Minsan, hinihintay ko siya sa hapon. Napapansin ko na lang na mas maayos na ang ayos ko tuwing may pasok ako sa boteka na yon. Mas maingat na ang suklay ko. Mas pinipili ang palda ko. Ilang buwan ang lumipas, lumalim ang usapan namin. Mula sa pagkain, napunta sa buhay, sa pamilya, at sa mga pangarap. Nagsimulang umusbong ang malalim na pagkakaibigan namin. Naging mas malapit pa sa isa't isa. At sa pagdaan ng ilang buwang panliligaw, naging kami rin. Gaya ng kwento ng marami, naging pangarap kong makasama siya. Isang gabi, habang umuulan ng banayad, tinatanong niya ako habang nakisilong kami sa may karinderya. "Mahal, hindi mo ba naisip na bumalik na ng Leyte?" "Hindi pa ngayon. Marami pa akong kailangang patunayan, mahal." Sagot ko. "Gusto mo ba ng tahimik na buhay?" "Gusto ko, pero hindi ako sigurado kung kailan ko yun mararating." "Kung sakaling magdesisyon akong bumalik sa amin, sasama ka ba?" Napatingin ako sa kanya. Hindi agad ako nakasagot. "Hindi kita pipilitin. Tanong lang naman iyon." Dagdag niya. Doon ko unang naramdaman ang tila pagpintig ng isang kapalarang hindi ko alam kung gusto kong sundan. Pero naroon na, sumisibol na. Nang sumunod na linggo, habang binabagtas namin ang kalsada pa uwi sa aking tinutuluyang boarding house, muling nabuksan ng matagal nang tinutumbok na mga tanong ni Rogelio. "Mahal,
Napag-isipan mo na ba yung sinabi ko? Panimula niya. Alam ko na agad kung ano ang tinutukoy niya. Yung tungkol sa pag-uwi mo sa inyo? Tanong ko. Tama, sa amin. Hindi para magbakasyon lang. Gusto ko, sumama ka na. Gusto ko, makasama ka. Tumatangong tugon niya. Napabuntong hininga ko. Hindi ganon kadali iyon, mahal. Alam mo naman kung ano ang ipinunta ko dito sa syudad. Iyon ay ang makatulong sa aking ina. Alam ko, kaya nga kita gustong bigyan ng kasiguraduhan eh. Sagot niya agad. Napahinto kami sa may kanto. Walang masyadong tao, kundi ilang tambay lang at nagtitinda ng balot. Pakinggan mo muna ako. Hindi tayo maghihirap roon. May mga lupain kami, palayan, palaisdaan. Tatay ko'y may negosyo ng kahoy. May bahay kami na pwede nating tirhan. Hindi barong-barong. At higit sa lahat, hindi mo na kailangan magbanat ng buto araw-araw. Masusuportahan mo pa din ang iyong ina kung gugustuhin mo. Paliwanag niya. Hindi lang iyon ang inaalala ko. Paano kung hindi ako tanggap ng pamilya mo? Sagot ko. Napangiti siya ng medyo mabait. Hindi mo pa sila kilala eh. Maayos silang tao. Oo, may pagkamataas si inay minsan. Pero hindi siya masamang babae. At kapag nakita ka niya, kapag nakilala ka nila, alam kong mamahalin ka rin nila. Tahimik akong nakatingin sa kanya. Hindi ko alam kung ano ang pipiliin. Ang hirap at katiyakan ng lungsod o ang pangakong kaginhawaan sa isang lugar kasama ang mga taong hindi ko pa nakikita. Hindi ka ba natatakot? Tanong ko bigla. Sa ano? Sa bagong simula, sa lahat ng hindi natin alam. Ngumiti siya at hinawakan ang kamay ko. Mas natatakot akong mawala ka sa akin. At isa pa, mas alam ko kung paano harapin ang mga tanong ng buhay kapag kasama kita. Muli akong natahimik. Gusto kong magtanong pa, pero naramdaman ko ang bigat ng bawat salitang binibitawan niya. Hindi ito panandali ang damdamin. Hindi rin ito biro. Makalipas pa ang ilang araw, sinamahan niya akong maglakad sa Luneta. Doon niya ipinagtapat ang mas malalim na dahilan ng kanyang paanyaya. Alam mo, mahal, lumaki akong napapalibutan ng mga kwento, mga alamat, pamahiin, at kababalagan. Pero sa bahay namin, walang naniniwala sa mga ganon. Talaga? Tanong ko, sabay dila sa binili naming sorbetes. Tumango siya. Si tatay, puro praktikal. Si inay, puro dasal. Pero hindi naniniwala sa mga engkantong nang aakit ng babae o duwending nagpapayaman. Sa totoo lang, ayaw na ayaw nila ng mga ganon. Ikaw? Diretsong tanong ko. Hindi siya sumagot agad. Pagkaraan ng ilang sandali, tsaka pa siya nagsalita. Hindi ko alam. Bata pa lang ako. May mga bagay na hindi ko na maipaliwanag. May mga gabi sa amin na parang may aninong dumadaan sa labas ng bintana. May mga punong kahit maaraw, laging may hamog. Pero tinuro sa akin ng tatay ko, walang multo kung matatag ang puso mo. Kaya natuto akong huwag pansinin ang mga yon. Pero hindi ibig sabihin noon na wala na sila. Sagot ko. At tumango naman siya.
Tama, hindi ibig sabihin na wala sila. Nagtagpo ang mga mata namin. Parang sabay naming naiintindihan na may mga bagay sa mundong hindi kayang ipaliwanag, pero kailangang harapin kasama ang taong gaya mo na naniniwala sa mga ganong bagay. Makalipas ang isang linggo, nagtungo uli siya sa butika. May bitbit siyang envelope. Ano yan? Tanong ko habang nilalagay ko ang lapis sa likod ng tenga. Tiket ng barko, pauwi. Dalawa yan. Nakakangiting sagot niya. Napahawak ako sa dibdib ko. Kinutuban ako ng kakaiba. Sigurado ka na ba? Ikaw dapat ang tatanungin ko kung sigurado ka na ba sa akin. Matagal akong hindi nakapagsalita, pero sa dulo, tinanggap ko ang tiket. Pumapayag ka na. Hindi ko alam kung anong naghihintay sa akin roon, mahal. Pero kung totoo lahat ng sinabi mo, totoo lahat, mahal. Singit niya. Saglit ko siyang tinitigan saka bumuntong hininga. Sige, susubukan ko. Total, malapit lang din naman ang lugar niyo sa amin. Madali lang umuwi kung sakali. Paberong wika ko. Para basagin ang tensyong namamagitan sa aming dalawa. Doon na nagsimula ang lahat. Iniwan ko ang Maynila. Dala ang aking puso at ang pangarap na makahanap ng katahimikan at maayos na buhay. Kasama ang lalaking minamahal ko. Lingid sa aking kaalaman na ang babalikan ko sa Leyte ay hindi ang katahimikan, kundi ang simula ng isang bagay na higit pa sa kababalaghan. Pagkababa namin ng bus sa Tacloban, tila huminga ng maluwag ang puso ko. Iba na ang simoy ng hangin. Sariwa, wala nang ingay ng syudad at mga sasakyang nag-uunahan. Ang araw ay hindi masyadong mainit at ang langit ay parang laging bughaw. Bumiyahe pa kami ng ilang oras galing Tacloban. Hanggang sa malapit na tayo, mahal, sabi ni Rogelio. Pagkababa namin ng sasakyan, habang hawak ang isang malaking bag na naglalaman ng mga pasalubong. Mula dito siguro mga 3 oras pa, depende sa tricycle at bangka. May bangka pa? Tanong ko sabay tawa. Malapit lang naman sa bangka. Tatawid lang tayo sa ilog. Habang papalapit kami sa baryo nila, nakita kong hindi pa sementado ang daan, kundi lupa pa. Pero malinis at maayos naman. May mga tanim sa gilid ng kalsada, mais, palay, saging, at kung ano-ano pa. May mga batang naglalaro sa ilalim ng punong mangga. May matatandang nakaupo sa upuang kahoy sa tabi ng mga tindahan. At may babaeng sa may poso. Nagtatawanan habang nag-iigib ng tubig. Makaraan ng mahabang taon na pagtatrabaho ko sa syudad, ay laking tuwa ko nang makauwi ulit ako ng probinsya. Ang baryo nila Rogelio ay nasa gitna ng mga burol at bundok. Pero hindi ito liblib. May sapat na kuryente, may paaralan, at may maliit na klinika. Ang tawag sa amin dito, Baryo Kamingawan, sabi niya, habang tinatanaw ko pa rin ang paligid. Kamingawan? Parang ang lungkot pakinggan. Baka noon, tahimik kasi talaga dito. Pero ngayon, masaya na. Pagdating namin sa mismong baryo nila, sinulubong kami ng amoy ng bagong lutong puto at kape.
May mga tao sa kalsada na bumabati kay Rogelio. "O Rogelio, nakauli na ka," sigaw ng isang matandang lalaki na may hawak na tabako. "Oy, Doy, Rogelio, kinsa na imong kauban ha?" Sigaw naman ng isang ali na tinatanong kung sino ang kasama niya. Ipinakilala naman niya ako bilang nobya at mapapangasawa na. Kita ko sa mga ngiti ng taong naroroon na masayahin sila. Para bang walang iniisip na mga problema. Maging ang mga kabataan ay natuwa nang makita si Rogelio. Pakiramdam ko, kilala siya ng buong baryo at mahal siya ng mga tao roon. Sa likod ng kanyang tahimik na pagkatao sa Manila, dito pala siya kilala. Makaraan ng mahigit 10 minutong lakaran namin mula sa bungad, huminto kami sa tapat ng isang magarang bahay. Natulala talaga ako. Hindi ito ordinaryong bahay sa probinsya. Malaki, may 2 palapag, gawa sa kahoy at semento. May malaking balkonahe. May hardin na mga rosas at santan sa gilid. At may lumang duyan na gawa sa ratan. May itim na asong nakatali sa gilid. At may mga alagang manok na parang hindi basta-basta kinakatay. Kaya naman pala kilala siya sa buong baryo. Gayong sa ganitong kagarang bahay pala sila nakatira. Kahit sino naman, mamamangha talaga, lalo na sa katulad kong galing sa hirap. Ito ang bahay ng mga magulang ko, pero hindi tayo dito titira. Doon tayo sa kabila kung saan walang tao. Tayong dalawa lang. Sambit niya at may pakindat-kindat pa sa akin. Hindi na ako nakapagsalita pa. Pagpasok namin, sinalubong kami ng kanyang ina na si Aling Caridad. Mahinhin pero may tindig. Maayos ang kanyang buhok, nakabestida at may hawak na rosaryo. "Ikaw si Karen?" tanong niya. "Opo," sagot ko. Bahagyang yumuko at iniabot ang kamay para magmano dito. "Maganda ka. Mas maganda kisa sa pagkukwento ng anak ko." Tugon niya at malumanay na itinaas ang kamay ng makapagmano ako. Walang ngiti sa mukha niya, pero hindi rin malamig ang tono. Na numapan ng uyon ay hindi ko naisip paano nakwento ni Rogelio sa kanyang ina ang katulad ko. "Halika, pasok kayo." Ang bahay nila ay punong-puno ng lumang larawan at mga antigong gamit. Amoy kahoy, amoy pamilya. May malaking hapag sa gitna, may istante ng mga libro, at may altar sa gilid. "Kumusta po kayo, Aling Caridad?" tanong ko. "Nanay Caridad, nanay na ang itawag mo sa akin. Mabuti at maayos naman kami dito. Kayo ng anak ko, kumusta ang pagbiyahe ninyo?" Ugon at balik na tanong niya habang nakatingin sa akin. "Ayos naman po, Nanay Caridad." May ngiti sa mga labing nagkatinginan kami ni Rogelio. Matapos naming makipagkamustahan at makipag-usap ng masinsinan sa bahay ng mga magulang niya, bago pa dumilim ay tinungo na namin ang isang bahay na di lang kalayuan. Kung tatantsahin ko ay mahigit 5 minuto lang ang nilakad namin. Hindi ito gaya sa bahay ng mga magulang ni Rogelio. May kaliitan lang ito, pero gawa sa bato. At magandang bakuran, pero halatang hindi naaalagaan. "Dito tayo titira. Matagal ko nang naipundar ang bahay na ito." Bulong ni Rogelio habang hawak ang kamay ko.
Sa tahanang ito, wala kang dapat na alalahanin. Dagdag niya pa. Talaga? Tayo lang? Takang tanong ko. Ginitian niya naman ako ng pagkatamis-tamis at mabilis na tumango. Lumipas sa mga araw na punong-puno ng kasiyahan at katahimikan. Tuwing umaga, gigising ako sa huni ng ibon. May amoy ng tinapay na niluluto sa pugon. Si Rogelio mismo ang nagluluto ng pagkain namin. At tinitiyak niyang palaging presko at bago ang inihahain sa pagkainan namin. Pakiramdam ko para kaming bago mag-asawa kahit na hindi pa kasal. Bago pa man pumutok ang araw, ay nagpapaalam na ito at nagtutungo na siya sa bungad ng baryo kung nasaan ang negosyo ng kanyang ama. Ako naman ang naiiwan sa bahay at kung ano na lang ang ginagawa. Wala kaibigan ang mga kapitbahay sa baryong iyon. Kapag may handaan, kasama ako palagi. Kapag may sayawan sa plaza, nayayaya ako. Minsan, nagkaroon ng kasalan sa baryo at tinulungan ko sa kusina. Doon ko lalong naramdaman na hindi ako iba sa kanila. Simula nang dumating ako sa lugar nila Rogelio at nagsama kaming dalawa sa bahay na naipundar niya, parang naging bago ang kulay ng mundo ko. Halos araw-araw ay may dahilan para ngumiti. Ang asol na langit, ang tawanan ng mga batang naglalaro sa labas ng mga bahay, ang simoy ng hangin na may halong amoy ng inani at damo. Lumipas ang ilang linggo. Mas naging palagay ang loob ko sa mga tao, lalo na kina Nanay Caridad. Bagamat hindi ako nalalagi sa bahay nila, maayos at maganda ang pagkikitungo nito sa akin. Kahit alam nilang hindi ako galing sa mayamang pamilya. Karen, may napapansin ka ba rito sa baryo namin? Tanong niya nang minsang kami lang ang naiwan sa bahay nila habang naghuhugas ako ng pinggan. Napapansin po, wala naman ho. Maganda lang po ang paligid, tahimik. Para nga pong anghel ang mga kapitbahay ninyo. Napatigil siya sandali. Parang may gusto siyang sabihin, pero hindi niya kayang ituloy. Umango na lamang ito at nagpunas ng kamay sa apron niya. Basta't magdasal ka lang palagi. Hindi lahat ng tahimik ay walang lihim. Sa mga sumunod na araw, habang mag-isa ako sa bahay namin ni Rogelio, napansin kong may maliliit na bagay ang tila hindi tugma. Una, tuwing gabi, kahit sarado ang bintana, may malamig na ihip ng hangin ang pumapasok sa silid ko. At ang bango pa nito, hindi basta hangin. Parang amoy sampagita na may halong insenso. Hanggang isang gabi, naalimpungatan ako. Sa gitna ng dilim, may aninong dumaan sa tapat ng bintana. Mabilis, pero malinaw kong nakita ang hugis. Hindi siya tao. Masyadong matangkad, manipis ang katawan, at parang walang mukha. Kinabukasan, ay ikinento ko ito kay Rogelio habang kumakain kami ng minatamis na saging. Baka tao lang yun, may naligaw, sabi niya. Pero wala akong narinig na yapak at parang hindi normal ang hugis ng katawan niya. Huwag ka nang mag-isip ng kung ano-ano, mahal. Baka napapanaginipan mo lang yon. Tumawa siya ng bahagya. Pero nakita ko ang biglang pagkabigat ng mukha niya. Pero kung sakaling totoo yan, may isa akong bilin sa'yo.
Huwag kang lalabas paggabi na, lalo na kapag walang buwan. Seryoso nitong wika. Nag-iwan ng mga katanungan sa aking isipan ang sinabing iyon ni Rogelio. Hindi ko na nagawa pang nakuha ang sagot dahil sa pag-aalinlangan ko. Matapos ang pangyayaring iyon, pinilit ko na lang na ipanatag ang loob ko. Iniisip kong baka guni-guni ko nga lang ang lahat. Sa sumunod na mga araw, inaya niya akong maglakad-lakad sa lupain nila at sa hangganan ng malawak na gulayan at gubat. Diyan lang ang hangganan ng pag-aari ng pamilya namin. Sabi niya, mula dito hanggang sa may ilog. Tinuturo niya pa kung hanggang saan ang makikita ko. Ang lawak pala ng lupain niyo at ang ganda, sabi ko habang pinagmamasdan ang mga punong kahoy. Malalago at malalapad ang dahon. May mga paro-paro at ibon. Parang gusto ko diyang tumambay sa araw-araw ah. Ani ko pa. Basta't huwag ka lang lalapit sa may puno ng balete. Diyan daw kasi, mahinang sabi niya at pinutol pa. Diyan daw ano? Tanong ko. Tumahimik siya saglit bago sumagot. Sabi nila, may nakatarang hindi natin kauri dyan. Mahina ko siyang tinawanan at sinabihang magtungo na lang kami sa may ilog kung ayaw niyang mapalapit ako sa punong balete. Nasa totoo lang, medyo malayo na at imposibleng magawi ako roon. Hanggang isang gabi ulit, mag-isa lang ako sa bahay noon. Sa kadahilanang may pinupuntahang mahalagang bagay o pagpupulong si Rogelio sa kabilang bayan. Kasama ang kanyang ama. Patungkol daw sa negosyo nila. Eksakto ring kinabukasan pa ang uwi ng mga ito. Nasa kasarapan na ako ng pagtulog nang managinip ako. Nasa loob daw ako ng gubat, sa tapat mismo ng malaking puno ng balete. Mababa ang ulap, madilim ang paligid. Naririnig ko ang huni ng mga kuliglig at ihip ng hangin. Pero walang hayop na lumalabas. Tila ang buong gubat ay humihinga. Pero hindi ko alam kung saan nanggagaling ang tunog. Hanggang sa may boses akong narinig. Akin ka na. Malalim, malagong, para bang nagmula pa sa kailaliman ng lupa. Nakakatakot at nakakapanindig balahibo ang boses na iyon. Hindi ko alam kung sino ang nagsalita. Sa takot ko ay tumakbo ako ng tumakbo. Hindi ko alam kung saan ang tungo ko. Pero sa bawat hakbang na ginagawa ko, mas lumalalim ang lupa. Unti-unting lumulubog ang paa ko. Nagiging putik ang paligid. Hanggang sa may magaspang at mainit na kamay ang humawak sa bukong-bukong ko. Pilit akong hinihila pababa, papunta sa ilalim ng lupa. Gusto kong sumigaw at magmakaawa, ngunit hindi ko magawa. Alam kong binabangungot ako. Sa awa naman ng Diyos, nagising akong pawis na pawis at kabadong-kabado. Pagtingin ko sa paanan ng kama, nanlaki ang mga mata ko. Nang makita kong may mga putik roon at sa bukong-bukong ko, may bahagyang bakas ng daliri. Hindi maganda abot-abot ang kabang nararamdaman ko ng mga sandaling iyon. Paano nangyari yan? Agaran kong tinignan ang pinto kung may ibang nakapasok sa loob ng silid ko. Pero laking pagtataka ko nang nakalak pa rin ito. Walang senyales na may pumasok sa loob, karasahan man o hindi.
Gulong-gulo ang isipan ko. Kung ganoon ay panaginip lang ang lahat. Pero bakit pakiramdam ko? Totoong-totoo talaga ang naging panaginip ko. Lalo na sa bakas na nakita ko. Magmula noon ay mas naging kakaiba pa ang nararamdaman ko sa paligid. Tila may mga mata na laging nakasunod sa akin. Pilit ko namang ipinagsawalang bahala ang lahat at iniisip na ayos lang ang lahat. Abala na rin sa pagtatrabaho si Rogelio. Kaya naman gabi na lang kung magkasama kami nito. At ayaw kong dumagdag pa sa isipin niya. Gayong nasa bahay lang naman ako. Pero isang araw na, habang nasa bukarin kami at namimitas na mga gulay, may malamig na hangin ang biglang dumaan sa bato ko. Kahit wala namang ihip ng hangin. Tahimik ang paligid. Ni isang dahon ay walang umuugoy sa paligid. Tirik na tirik pa ang araw sa kalangitan ng mga oras na iyon. Kaya naman laking pagtataka ko kung bakit gano'n na lang kalamig ang hanging tumatama sa balat ko. Hindi iyon pangkaraniwang, lalo pa't mainit ang paligid. Ayos ka lang ba, mahal? Tanong ni Rogelio sa akin nang mapansin niyang napatigil ako. Hindi agad ako nakasagot ng maramdaman ko na naman ang mga matang nakasunod sa bawat galaw ko. Nagpalingalinga ako sa paligid para hanapin kung saan nagmumula ang mga matang ramdam kong nakatingin sa akin. Pero wala akong nakita. Lahat ng kasama namin ay abala sa mga kanya-kanya nilang ginagawa. Oo, ayos lang ako. Iyon na lamang ang naging tugon ko at ipinagpatuloy na ang ginagawa ko. Pagsapit ng gabi, hindi ko na talaga natiis pa ang kakatuwang naranasan ko. Sinabi ko na kay Rogelio ang mga kakaibang napapansin ko sa paligid. Maging ang mga tunog sa likod ng puno at sa dako parawan. Subalit hindi ko inasahan ang naging tugon niya sa akin ng gabing iyon. Mahal, wala naman talagang masama sa mga naririnig mo. Lahat ng tunog ng gabi dito ay natural lang. Mga alitap-tap lang yan. Hindi mo kailangan pang mag-alala. Mabuti pa magpahinga ka na lang. Baka pagod ka lang. Sa unang pagkakataon, para akong binuhusan ng malamig na tubig. Sa halip na maramdaman ko ang ginhawa, parang mas lalong bumigat ang loob ko. Hindi ko inasahan na maging ganoon ang tugon niya sa mga sinabi ko. Hindi ko rin inasahang masasaktan ako sa ganawang kasimpleng sagot. Ang akala ko'y naniniwala siya ng lubos sa mga kababalaghan. Pero mali pala ang akala ko. Magmula noon, naging mas madalas na ang pagpaparamdam sa akin ng nilalang na noong una, hindi ko matukoy-tukoy kung ano. Para bang minamanipula nito ang mga bagay na nakikita at nasa paligid ko. Isang araw noon, habang tinatahak ko ang daan papunta sa palengke, napansin ko ang mga puno ng niyog at mangga ay hindi na ang kanilang dating anyo. Ang mga dahon ay nagiging mas madilim. At ang mga sanga ay may mga hugis na parang hindi natural. Parang may mga mata sa bawat sanga ng puno na nakatingin sa iyo. Ang mga tao naman sa paligid ay patuloy na parang walang pakialam. Habang ako, hindi ko na maiwasang magtaka kung lahat ng ito ay nangyayari lamang sa aking isipan. Sa kabila noon ay pinipilit kong kumilos ng normal, lalo na sa harap ng pamilya ni Rogelio. Hindi ko akalaing ang pananahimik kong iyon ang mas lalong maglalagay sa akin sa kapahamakan.
Isang gabi na naman ang dumating. Meron na namang kakaibang pagpaparamdam. Habang nasa kasarapan ako ng pagtulog, nagising ako sa gitna ng gabi na para bang may mabigat na bagay ang nakapatong sa dibdib ko. Gusto kong igalaw ang katawan ko, pero para akong nakakadena sa sariling higaan. Nakadilat ang mga mata ko. Gising na gising ang isipan ko, pero hindi ko maigalaw ang mga daliri ko. Sa kaliwang bahagi ng kama, ramdam ko ang malimig na presensyang sigurado akong hindi nagmumula sa tao. Mabigat, parang may nakahiga sa tabi ko. Daang-daang lumusot sa ilong ko ang amoy ng lupa, ng bagay na matagal nang nakalibing. Amoy ng bulok na laman. Mabigat ang paghinga niya. Parang hayop na may pangil, na hinihintay lang ang tamang sandali para kumagat. Ayaw kong lumingon. Ayaw kong makita kung ano siya. Pero kahit anong pilit kong pagsara ng mga mata ko, kahit pilit kong isipin na panaginip lang ito, ramdam ko siyang lumalapit. Ang hininga niya, ramdam ko na sa pisngi ko, mainit at mabaho, parang galing sa bulok na tiyan. Ilang sandali pa, naramdaman ko ang mga daliri niyang mahaba at matulis na dahan-dahang humahaplo sa braso ko. Parang sinusukat ako. Gusto kong sumigaw. Gusto kong tumakbo, magdasal, humagolgol. Pero walang boses na lumalabas sa bibig ko. Nakabuka ito, pero wala. Katahimikan lang. Ang tanging naririnig ko ay ang pagtibok ng puso ko na parang sasabog na sa takot. Karen. Bulong ng kung anong nilalang sa tapat mismo ng tenga ko. Mahina, punit, at tila galing sa ilalim ng lupa. Hindi ko alam kung totoo iyon o guni-guni lang ng utak kong desperado nang gumising. Sa gilid ng panaginip ko, may maitim na anyo, parang anino, pero may hugis mahaba ang buhok. Kulubot ang balat at ang mga mata, dilat na walang itim at puro puti. Nandoon lang siya, nakatingin. Hindi gumagalaw, pero alam at ramdam kong buhay siya. Hindi ko na alam kung ilang segundo o minuto akong nakahiga roon. Gising ako pero walang magawa. Nakadilat ang mga mata ko. Nakatingin sa madilim na kawalan. Sobrang dilim ng paligid. Pero ramdam ko ang bawat galaw ng nilalang sa tabi ko. Dahan-dahan. Parang sinasadyang patagalin ang bawat sandali para mas madama ko ang kilabot. Maya-maya pa, naramdaman ko ang kamay niya. Malamig, basa, malagkit. Parang balat ng bangkay na bagong ahon sa ilog. Dahang-dahang gumapang ang kamay niyang iyon sa baraso ko, paakyat sa balikat ko. Parang sinusuri niya ako, parang hayop na gutom at matagal nang hindi nakakatikim ng laman. Ang bawat dampi ng mga daliri niya ay parang nagiiwan ng yelong sumusuot sa kalamnan ko. Gusto ko na talagang sumigaw pero wala pa rin. Ni isang ungol, hindi ko mailabas. Kahit ganito lang. Di joke lang. Napaluhan na lang ako habang unti-unti siyang yumuko papalapit sa akin. Sa gilid ng mga mata ko, nasilayan ko siya. Ang mukha niya ay walang dugo. Balat na parang napunit at muling tinahi ng malalaking sinulid o baging. At bibig na puno ng mga ngipin. Matutulis, nakausli. Parang ngiti ng isang hayop na sabik sa laman. Narinig ko ang tunog ng dila niya, kumakalabit sa labi niya. Malagkit,
parang alopecia na gumagapang sa putikan. Hmm, bulong niya. Halos kasabay ng marahang hininga sa leeg ko. Ang tagal kong naghintay sa'yo. Sumasayad na ang mga kuko niya sa leeg ko. Isa-isa. Marahang gumuguhit sa linya sa balat ko. Hindi pa siya sumusugod. Hindi pa siya nananakit pero ramdam ko. Nalalasahan na niya ang takot ko. At gustong-gusto niya ito. Sunod noon, naramdaman ko ang dila niyang dumampi sa pisngi ko. Mahaba, malagkit, mainit sa simula. Pero ang halimuyak ay kasuklam-suklam. Parang pinagsamang dugo at agnas. Parang panis na karne na kinain muli ng kung anong hayop sa ilalim ng lupa. Magaspang din ang dila niyang akala mo'y dila ng pusang sumasabit sa balat ko. Tumutulo ang laway niya sa leeg ko. Napakalansa nito. Hanggang sa gumapang ito pababa sa dibdib ko. At sa bawat segundo, lalo kong naramdaman ang matinding pagkasuklam. Ang nakakasukang persensyang nais na hindi lang ako takutin. Kundi, pati katawan ko ay gusto niya. Gusto niya akong angkinin sa paraang hindi ko mawari kung ito'y karahasan o isang sinaunang ritual ng kadiliman. Nagdarasal na ako sa isipan ko. Kahit anong dasal ko, halos lahat na ata ng santong kilala ko, natawag ko na. Kahit multo na ang sasaklolo sa akin, tatanggapin ko. Basta't huwag siya. Huwag ang nilalang na nasa tabi ko. Pero walang nakarinig sa akin. Bigla akong nanginig ng maramdaman kong biglang bumaba ang kamay ng nilalang sa tiyan ko. Mabagal at para bang maingat pa. Parang sinasamba ang katawan ko gamit ang basang mga daliri nitong malamig gaya ng bangkay. Ramdam ko ang bawat himas na ginagawa niya. Hindi dahil ito'y malambing, kundi dahil may kasamang kasuklam-suklam na pagnanasa. Hindi siya tao, hindi siya buhay. Pero may pagnanasa siyang hindi ko maipaliwanag. Higit pa sa gutom, higit pa sa pagnanasa ng hayop. Huminga siya ng malalim sa leeg ko. Naramdaman ko ang dila niya muli. Ngunit sa pagkakataong ito, dumampi ito sa gilid ng tainga ko at dahang-dahang gumapang pababa sa panga. Mainit ang dila niya, pero ang balat niya ay malamig, basa, parang hinango mula sa pusali ng impyerno. Napakalambot mo, bulong niya, paulit-ulit. Hindi ka nila pinakinggan, pero ako, matagal na kitang pinagmamasdan. Mingala siya. Sa wakas, nasilayan ko ng buong mukha niya. Ang butas-butas na balat, ang mga matang walang balintataw. Puting-puti at ang bibig niyang napupuno ng laway. At pulang-pulang gilagi na tila kakagaling lang sa pagmuya ng laman na sariwa. Nanginginig ako, hindi lang sa takot, kundi sa pagkaramdam ng dumi at panglalapastangan. Dumapo ang isa pa niyang kamay sa hita ko. Malamig pa rin ito. Matulis ang mga kuko. Dahan-dahan itong gumagapang pataas. Hindi siya nagmamadali. Parang gusto niyang namnamin ang bawat segundo ng takot ko. Nang sumayad ang kuko niya sa pagitan ng mga hita ko, akala ko hihimatayin na ako sa takot. Hindi ito pagnanasa ng tao. Hindi ito init ng katawan. Isa itong ritual. Isang kadiliman na
Pilit isinisingit ang sarili sa katawan ko. Parang may hinahanap siya sa loob ko. Parang may kukunin o ilalagay. Napaluha ako. Wala pa rin akong magawa. Wala pa rin akong boses. Wala akong lakas. Para akong biktima ng isang sumpang ginapos ng isang parasang mas matanda pa sa mundo. Tapos naramdaman kong may dahang-dahang lumalabas sa pusod ko. Isang init na para bang sinusundot mula sa loob. Hindi ko maipaliwanag. Pero ramdam ko. May pumasok o baka may ginigising. Sa wakas, sabi niya. Ang tinig niya ay parang dalawang boses na pinagsama. Isang lalaking paos at isang babaeng umiiyak. Magiging isa na tayo. Isang matinis na sigaw ang umaalingaw-ngaw sa loob ng utak ko. Hindi akin, hindi rin sa kanya. Parang tinig ng isang sanggol. Pero puno ng galit. At doon ko naisip, hindi lang katawan ko ang gusto niya, kundi ang kaluluwa ko. Mainit, mabigat. Parang may apoy na gumagapang sa loob ng katawan ko. Pero ang balat ko'y nanlalamig. Hindi ko maintindihan. Hindi ko na alam kung nasaan ako. Gising ba o tulog? Buhay ba o patay? Ang katawan ko'y hindi na akin. Ramdam kong gumagalaw ito. Pero hindi dahil gusto ko. Para akong pinaglalaruan sa sariling laman. Wala akong magawa kundi maramdaman ang bawat sandali. Bawat dampi ng kanyang kamay. Bawat yapak ng kasalanang pilit niyang inukit sa kaluluwa ko. Hindi mo na sila kailangan. Bulong niya. Habang ang dila niya'y mahaba at malagkit, ay muling dumadampi sa leeg ko. Ako na lang ang nasa loob mo. Sa isang iglap, isang matinding sakit ang bumulusok sa puson ko. Isang kirot na parang may pilit na pinupunla. May ipinapasok na hindi ko nakikita, pero ramdam ko hanggang buto. Napasigaw ang isipan ko, pero ang bibig ko'y tikom. Nananahimik sa ilalim ng sariling katahimikan. Wala nang ligtas sa'yo. Tapos na ang kailangan kong gawin. Dagdag niya pa, at saka humalakhak ng nakakatakot. Bago pa siya tuluyang makalayo sa katawan ko, isang liwanag ang sumiklab sa paligid. Isang apoy ng pagdadasal, ng panalangin, ng sinaunang kapangyarihan na pumunit sa dilim ng aking ulirat. Kaluluwa'y ibalik sa liwanag sa katawan nitong iniwan. Sigaw ng isang boses na hindi mula sa akin. Hindi rin boses ng nilalang. Isang matanda, isang lalaki. Malalim ang tinig, puno ng galit at paghahabol. Sa pangalan ng mga diwata ng lupa at langit, ilayo ang anino sa dalisay na laman. Doon ko naramdaman ang isang matinding paghila. Tila may parasang humahatak sa akin pabalik sa sarili kong katawan. Ang kamay ng nilalang ay pumipigil. Pilit akong sinusubsob pabalik sa kanyang mundo. Pero huli na siya. Mabilis akong bumulusok pabalik, pabagsak sa katawan kong matagal nang nakahimlay. Umalab ang ritual at sa isang iglap, nabuksan ko ang mga mata ko. Malalim ang hinga, putok ang pawis, at sinasalubong ng malamlam na liwanag ng kandilang nakapalibot sa akin. Nasa loob ako ng isang silid. May mga dahon sa paligid, abo sa sahig, at sinaunang mga simbolo sa katawan ko.
Sa paanan ko, nakaluhod si Rogelio. Namumutla. Hawak pa rin ang kamay ko. Salamat sa Diyos. Bumalik ka na. Mahal, naririnig mo ba ako? Bulong niya. Nanginginig ang boses. Hindi agad ako nakasagot. Ang katawan ko'y mabigat. Para akong sinakal sa isang panaginip at ngayon lang ulit nakalanghap ng totoong hangin. Ang albularyo ay nakatayo sa gilid. Pagod na pagod. May hawak na itim na palayok na tila kumukulo pa kahit walang apoy. Naabutan ko siyang halos tuluyan ng mawala. Ngunit huli na, naisagawa na ang ritual. Mahinang sambit niya kay Rogelio. Napatingin sa akin si Rogelio. Gulat ang mga mata. Anong ibig mong sabihin, Manong? May iniwan ang itim at masamang engkanto sa kanya. Hindi natin alam kung anong uri ng binhi ang ipinunla niya. Pero hindi normal ang kalagayan niyo ngayon. Sagot ng albularyo. Itim na engkanto. Sabay na bulalas namin ni Rogelio. Marahan namang tumango ang albularyo. At doon, sa ilalim ng tiyan ko, naramdaman ko ulit ang kirot. Iba na ang tibok. Parang hindi puso ng tao. Hindi ko lubusang maipaliwanag kung ano ang nasa loob ng katawan ko. Tahimik akong umiyak. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Sunod-sunod na tumutulo ang mga luha ko. Walang patid at para bang walang katapusan. Lumipas ang ilang araw matapos ang ritual. Dahan-dahan akong bumalik sa ulirat. Pero hindi sa dati kong sarili. Akala ng lahat, nakaligtas na ako. Naalis na ang nilalang. Natapos na ang bangungot. Pero sa katahimikan ng gabi sa pagitan ng mga oras na ako'y mag-isa, nagsasalita ang katawan ko ng hindi ko alam. Napapahawak ako sa tiyan kong tila may bumubulong mula sa loob. Nung una ay mahina lang. Parang pagaspas ng hangin sa damuhan. Pero habang lumilipas sa mga araw, lumalalim ang mga bulong. Mas malinaw. Naglalaman ka ng sakin. Hindi ko na alam kung guni-guni ko lang ba o totoo. Pero isang umaga, pagkagising ko, may dugo sa kumot. Hindi ako dinudugo. Hindi rin ako sugatan. Ngunit ang dugo ay itim. Makapal at malansa. Na tila sumisingaw ng amoy ng bulok, na kahoy at asopre. Dahil dito ay nagpasuri ako. Dinala ako ni Rogelio sa isang kumadrona sa kabilang baryo. Tahimik lang siya habang tinatapik ang tiyan ko. Inilapat niya ang tenga sa puson ko. Maya-maya pa nilingon niya ako. Malamig ang titig bago marahang nagsalita. May dinadala ka, iha. Nanlalamig ang buong katawan. Hindi ko kagad nakuha ang ibig niyang sabihin. Anak mo, buhay. Pero hindi ko alam kung... Dagdag niya. Pero hindi niya tinapos pa ang sasabihin nang bigla na akong tumayo at mabilis na naglakad palabas ng bahay niya. Hindi ko matanggap sa aking sarili na nangyari ang lahat ng to. Gulong-gulo at litong-lito ako. Mabilis namang sumunod sa akin si Rogelio. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin sa kanya. Hindi ko alam kung paano at saan ako huhugot ng lakas. Gayong may laman nga ang tiyan ko at hindi siya ang ama. Habang nasa daan, ay pinilit niya akong pinapakalma. Gusto ko nang magwala at mawala sa mundong ibabaw ng mga sandaling iyon. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang mga magulang niya, ang mga tao sa baryo at lahat ng nakapaligid sa akin.
Hindi mo kailangang magpaliwanag, mahal. Ako ang bahala kila inay. Hindi mo kailangang magsalita. Kasama mo ako. Hindi kita iiwan. Kahit anong mangyari. Wika ni Rogelio habang yakap-yakap ako. Pagka-uwi, hindi na ako mapakali. Tuwing sasapit ang gabi, may panaginip akong inulit-ulit. Isang kagubatang wala sa mapa. Puno ng mga punong baliktad ang sanga. Ang mga matang nakasabit sa dahon. Doon may umiiyak. Isang sanggol. Pero hindi ito normal na iyak. May sabay na huni ng kuliglig at lagitik ng mga butong kumakalansing. Tila tuwa at uhaw sa laman ang kahalo sa pag-iyak. Hanggang sa isang gabi, nagising ako nang maramdaman kong may humahaplo sa leeg ko. Inakala kong si Rogelio lang iyon, kaya hinayaan ko na lang muna. Ilang sandali pa, naging marahas ang kaninang marahang paghaplo sa leeg ko. Naramdaman ko ang biglang pagbaon ng matatalim na kuko. Dahilan para mapabalikwas ako ng bangon. Nahihintakutang tumayo ako. Tulog na tulog sa tabi ko si Rogelio. Sa katunayan ay nakatalikod dito sa akin. Nakahalukip-kip habang natutulog. Lumapit ako sa salamin para sana itignan ang leeg ko. Ramdam ko kasi ang hapdiruan. Subalit nang nasa tapat na ako, nakita ko ang sarili kong refleksyon. Pero hindi ako iyon. Itim ang mga mata, walang puti. Ang tiyan ko'y bagyang gumagalaw, na parang may kamay mula sa loob na pilit umaabot sa labas. Sa likod ko sa salamin, nakita ko siya. Ang engkantong kasing itim ng uling. Napasigaw ako dahil sa takot, dahilan din para magising si Rogelio. Sa takot ko ay nagsusumiksik ako sa bisig niya hanggang sa mag-umaga na. Kinabukasan, dinala agad ako ni Rogelio sa albularyong lumigtas sa buhay ko na si Tata Emong. Subalit nang makarating kami sa bahay ng matandang albularyo, iba na rin ang titig ng matanda sa akin. Hindi na siya sigurado kung anong nilalang ang nasa loob ko. Hindi lang basta bata ang dinadala mo. Aniya habang sinusuri ako. Isa siyang binhi ng daigdig na hindi natin kayang arukin mula sa ilalim ng lupa. Isa siyang tagapagmana. Tagapagmana ng ano? Hindi siya sumagot. Nagsimula na lang siyang maganda ng panibagong ritual. Sa gabing iyon, habang pinapainitan ang katawan ko sa usok ng mga dahon at langis. Matapos magsagawa ng ritual ang albularyo, napapalatak itong nagwikang. Huli na tayo. Buhay na ang sanggol sa loob mo. Malakas ang kapit nito at nakasalalay sa bata ang buhay mo, Karen. Mas lalo akong nanlumo sa narinig ko. Mas lalo akong nawala ng pag-asa. Pero sa kabila nun, hindi pa rin ako iniwan ni Rogelio. Makaraan lang ang ilang linggo, nagumpisa na ang pagliliho ko. Hindi ko alam kung ano ang lalabas sa akin, pero alam ko, hindi ito tao. At hindi ako sigurado kung aabot pa ako sa panganganak. Mula nang simulang gumalaw ang nilalang sa sinapupunan ko, biglang nagbago ang takbo ng buhay namin. Ang parte ng bukarin nila Rogelio na dati halos hindi mapakinabangan dahil tuyo ang lupa, ngayoy luntian na. Katakatakang halos kakatapos lang ng ani, hihinog na naman ang palay nilang kakatanim lang at ang bilis tumubo. Ang bunga ng mga punong kahoy ay doble pa sa karaniwan. Ang mga alagang hayop nila ay lumulusog. Ang mga baboy ay tila may sariling sigla. At ang mga manok ay araw-araw nangingitlog. Maging ang mga magulang at ibang kaanak nila ni Rogelio
ay laking pagtataka sa biglaang pagdoble ng kanilang mga pinagkakakitaang ng pera. Lahat ng kapitbahay namin ay namamangha. Pero sa kabila ng tuwa nila, wala silang alam sa kung anong nilalaman ng aking sinapupunan. Para sa kanila, ito'y himala. Mapalad ang batang iyan, sabi ng mga matatanda. Magiging swerte ng pamilya, mas lalo pang lalago ang pangkabuhayan niyo, Rogelio. Paano'y pa ng isa? Pero habang ang paligid ay tila pinagpapala, ako naman ay unti-unting nauupos. Nagumpisa sa simpleng panghihina ng tuhod. Pagkatapos, paminsan-minsan, ay mahahabang pagkapuyat. At may mga gabing hindi ako makahinga. Baka sa aking muka ang pagod. Lumulubog ang mga mata. Nangangayayat ako na para bang kinain ng sanggol ang lahat ng resistensya sa katawan ko. At ang balat ko'y nanlalamig sa kabila ng init ng araw. Halos gabi-gabi na lang din akong umiiyak, kakaisip sa sinapit ko. Nilalapitan naman ako ni Rogelio. Inaalo, inaakbayan niya ako. Pinupunasan ng pawis at kinukusot ang mga palad ko na tila binubuhay ang nanlalamig kong mga laman. Gusto ko nang sumuko ng mga oras na iyon. Pagod at hirap na ako. Hindi mo kailangang takasan ito, mahal. Kahit anong mangyari, kasama mo ako. Bulong niya isang gabi. Hindi mo ba ako kinakatakutan? Tanong ko. Halos hindi ko maitaas ang ulo sa bigat ng katawan ko. Ngumiti siya at tumango. Bakit naman ako matatakot? Gayong ikaw ang lakas ko. Mas mahal kita kaysa sa takot na yan. Hindi ko na napigilan sa pagtulo ang mga luha ko. Dahil alam kong hindi na normal ang bata sa sinapupunan ko. Kapag dumidikit ang palad ni Rogelio sa tiyan ko, umakalma ito. Para bang kinilala siya. Pero sa tuwing mag-isa na lang ako, lalo na sa mga sandaling wala ang araw, gumagalaw ito na parang galit, parang uhaw, parang gusto nitong sakupin ang buong katawan ko. Mimilipit at naluluha talaga ako sa sakit. Isang umaga, bigla na lang akong nahimatay habang naglalakad. Agarang pinatawag ni Rogelio si Tata Emong. Pagkatapos ng masinsinang pagsusuri, tumingin siya sa amin at seryoso ang kanyang tinig na nagsabing, Hindi ito normal na bata. Ang swerteng dala niya ay galing sa lupaing hindi para sa tao. Habang tumitibay ang biyayang hatid niya, bumababa naman ang buhay ng ina. Parang kapalit, parang kasunduan. Kailangan mong magpakatatag ka rin. Hindi basta-basta ang pagdadalang tao mo. ano po ang pwede naming gawin, Tata Emong? Hindi pwedeng tuluyang bumagsak ang katawan ng asawa ko. Nag-aalalang tanong ni Rogelio sa albularyo. Huwag kang mag-alala. Tuwing ikatlong araw ay magtutungo ako sa inyo para suriin ang kalagayan niya at tiyaking ligtas siya. Ako ang mag-aalaga sa asawa mo. Mula sa pagkaing pwede niyang kainin hanggang sa inuming makapagpapabalik sa lakas niya. Kailangan nating gawin ang lahat para umabot ka sa kapanganakan mo, iha. Nilingon ako ni Rogelio. Hindi siya nagsalita. Ngunit mahigpit niyang hinawakan ang kamay ko. At sa haplos niyang iyon, ramdam kong kahit alam niya ang totoo, hindi siya lalayo. Bago pa man tuluyang magpaalam si Tata Emong sa amin, ay sinabi niya muna ang mga dapat naming gawin para hindi na ako malapitan ng engkantong ama ng dinadala ko. Mula noon, lagi nang may pulang tela ang nakatali sa baywang ko. Hindi ko yun inaalis kahit sa pagtulog.
May garapon ng asin sa ilalim ng kama at palaging may butil din sa bulsa ko. Bago matulog, binubudburan ko ng asin ang lahat ng bintana at pinto. Wala akong pinapalampas kahit ang buta sa kesame. Parati ding may bawang sa ilalim ng unan ko. Hindi ako natutulog nang walang nakasinding kandila. At sa mga panahong pagkaramdam ko ay mas malapit sila. Nagsisindi ako ng insenso. Iniikot sabay ang usok habang sinasabi sa sarili kong, wala nga silang karapatang pumasok. Makaraan ng isang linggo, unti-unti ko nang hindi nararamdaman sa paligid ko ang itim na engkanto. Pero magkaganon pa man, hindi kami nagpakampante. Paano kung hindi ko kakayanin ang panganganak? Mahinang tanong ko. Isang gabi habang nakahiga kami. Hindi natin yan iisipin ngayon. Hanggat may oras pa tayo, mas lalo pa kitang mamahalin araw-araw. Lalabanan natin ito ng magkasama. Sagot niya. Sa gabing ring iyon, habang kami magkatabi sa papag, bumulong siya sa akin. Hindi ko na hinihingi ang isang normal na anak. Hindi ko na rin hahanapin ang isang payapang buhay. Ang gusto ko lang, ikaw, ang makasama ka habang nabubuhay ako. Kung pwede nga lang din hanggang sa kabilang buhay tayong magsama. Napapikit ako dahil sa mga sinabi niya. Habang ang bata sa tiyan ko'y muling kumilos. Marahan pero may lakas. Parang isang bulong ng nilalang na sumasang-ayon. Pero may lihim ang kanyang tuwa habang nakapikit ako sa bisig ni Rogelio. Hindi ko alam kung ano ang nagawa ko noong mga dagdaang buhay at biniyayaan ako ng lalaking gaya ni Rogelio. Sa kabila ng mga kababalagang nangyayari sa aming paligid, lalo na sa akin, hindi niya pa rin ako iniiwan. Mabilis na lumipas sa mga araw at buwan. Sa tulong ni Tata Emo ay naging maayos naman ang pagbubuntis ko. Hindi ko na naramdaman ang itim na engkanto sa paligid ko. Sa katunayan, saglit ko lang itong nakalimutan. Dahil sa labis na pag-aalaga at pagmamahal na ipinaparamdam ni Rogelio. Noong dumating na ang araw ng kapaganakan ko, sa wakas, ipinanganak ko ng maayos at malusog ang aming anak. Ang aking katawan ay nagbago at sa kabila ng lahat ng mga pag-aalinlangan, naramdaman ko ang labis na kaligayahan nang makita ko ang aking anak. Isang batang babae, may kutis na kasing puti at kinis ng porselana. Kumikintab sa itim ang buhok. Ngunit ang pinakamahalaga at ang pinakamakapangyarihan sa lahat ng ito ay ang kanyang mga mata. Ang mga mata ng aming anak ay tila kumikislap sa dilim. May kakaibang ningning na hindi ko kayang ipaliwanag. Habang nakatitig siya sa akin, tila may mga alaala siyang hindi ko kayang maabot. Mga lihim na nakatago sa kanyang mga mata. Kahit na ang kanyang itsura ay medyo kakaiba kumpara sa mga bata sa paligid, hindi ko ito itinuring na isang hadlang. Para rin kay Rogelio at sa akin, siya ang aming anak. Ang aming kayamanang hindi kayang ipaliwanag ng kahit na anong salita. Si Rogelio na kung minsan na hindi pa rin kayang tanggapin ang mga kababalaghan ng nakaraan, ay tuwang-tuwa pa rin siya sa kanyang pagiging ama. Sa tuwing tinitignan niya ang sanggol, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal at pag-aalaga. Walang anumang takot at walang pag-aalinlangan. Tinuturing na namin siyang buo. Ang batang iyon na hindi siya nagmula sa amin sa karaniwang paraan. Tanggap siya, hindi lang ng katawan at pagmamahal, kundi pati na rin ng aming mga puso at handa naming gawin ang lahat para lang mapalaki siya ng maayos. Hanggang sa isang gabi,
habang natutulog ang anak naming si Abby sa pagitan naming mag-asawa. Naramdaman kong may malamig na hangin ang dumaan sa loob ng bahay. Nagising ako dahil sa lamig nito at nakita kong parang may mga anino na gumagalaw sa dilim ng kwarto. Unti-unting gumagapang ang takot sa buong katawan ko at naramdaman kong bumigat ang paghinga ko. Karen. Agad akong nagbalingalinga sa paligid nang marinig kong may tumawag na boses. Mahina lang. Sa sobrang hina no na hindi ko na ito masasabing bulong. Subalit wala akong nakitang kahit na ano sa loob ng silid namin. Pamilyar sa akin ang boses na iyon. Magmula noong araw na nagtakda ng kondisyon sa akin ang itim na engkanto. Karen. Muling tawag nito sa pangalan ko. Doon ko napagtantong nasa isipan ko lang ito. Alam kong hindi ito naririnig ni Rogelio. Karen, nariyan pa rin ako. Ang panahon na matagal ko nang hinihintay ay dumating na. Parang binagsakan ng mabigat na bagay ang puso ko nang marinig ko iyon. Naramdaman ko ang malupit na pwersa sa tinig ng engkanto. Hindi lang ito basta nakakatakot, kundi puno ng desisyon at determinidad na mapasakan niya ang anak namin. Hindi ko inasahan ang muling pagpaparamdam nito at sa bawat salitang binabanggit niya, ang kalagayahan sa puso ko ay unti-unting nawawala. Wala nang palusot, Karen. Kukunin ko na siya. Patuloy na umaalingaw-ngaw sa isipan ko ang nakakapanghilakbot na boses ng engkanto. Tila isang malamig na hangin na dahan-dahang gumugulo sa aking diwa. Nanonood ito sa kaibuturan ko. Ang anak mo'y akin. Ngayon ay oras na. Hindi mo kayang pigilan ang tadhana ng ating lahi. Mabilis kong tinapik si Rogelio, subalit napakahimbing ng tulog niya. Kahit anong tapik at gising ko sa kanya, hindi siya magising-gising. Para bang wala siyang nararamdaman sa paligid ko. Hindi ko tuloy alam kung gising ba ako o nananaginip lang. Hindi ko kayang gawing totoo ang mga naririnig ko. Hindi ko kayang tanggapin na darating ang araw na kukunin ng engkanto ang aming anak at malalayo ito sa akin. Pinilit kong magsalita pero ni isang kataga ay wala akong mailabas. Para bang may kung anong bumabara sa aking lalamunan. Tumingin ako kay Rogelio at nakita kong mahimbing pa rin siyang natutulog. Bakas ang kalagayahan sa kanyang muka habang nakatagilid, paharap sa anak kong si Abby. Naramdaman ko ang pangingilid na mga luha ko sa aking mga mata na mas lalo pang nagpabigat sa nararamdaman ko. Alam kong may dilim na dumapo sa aming buhay. Isang bagay na hindi kayang kontrolin ng kahit na anong pagmamahal. Nagpatuloy ang malamlam ng gabing iyon. Makaraan lang ang ilang minuto, nawala din naman agad ang boses ng engkantong itim. Subalit nananatili sa akin ang mga katagang binitawan nito bago ito naglaho. Para bang pinapaalalahanan lang ako na darating ang panahon na kukunin niya ang anak namin. Hindi na ako muling nakatulog pa dahil sa dami ng isiping tumatakbo sa aking isipan. Habang tinitignan ko ang aming anak, dahan-dahan itong nagising. Hudyat na kailangan na niyang dumede. Nang maidilat niya ang kanyang mga matay, nakita ko ang kakaibang kislap mula roon. Muling naging malinaw sa aking mga alaala ang mga mata ng engkantong ama niya. Kaya naman napagpasyan kong ilihim muna kay Rogelio ang pagpaparamdam sa akin ng engkantong itim at ang pagbabanta nitong kukunin ang anak namin.
Hindi ko kayang makita ang aming maging reaksyon ng asawa ko sa oras na malaman niyang malaki ang posibilidad na mawala sa piling namin ang sanggol na mahal niya. Noong mga sumunod na araw, habang nag-uusap kami ni Rogelio sa sala, nagsimula siyang magtanong tungkol sa aming anak. Kita ko sa mga mata niyang punong-puno iyon ng pagmamahal para sa bata. Puno ng pangarap para sa hinaharap ng aming pamilya. Mahal, napapansin mo bang parang may kakaiba sa anak natin? Parang may nararamdaman akong iba. Hindi ko alam kung paano ko sasagutin ang tanong niya. Sa oras na malaman niya ang binabalak ng itim na engkanto, sigurado akong madudurog ang puso niya. Hindi ko kayang makita iyon, lalong-lalo nang hindi ko kayang mawala sa amin ang batang hindi naman niya kadugo, pero itinuturing niyang higit pa sa totoong anak. Wala kang dapat ipag-alala, mahal. Ang lahat ng ito ay para sa atin. Hindi tayo dapat mangamba. Sagot ko sa kanya at nilapitan siya habang karga-karga si Abe. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, alam ko na sa kabila ng kasaganahan, sa kabila ng lahat ng yaman na dumarating mula sa engkantong itim, ang aming pamilya ay tinatamaan na ng isang madilim na anino na hindi kayang ipaliwanag at maintindihan ng normal na tao. Sa kabila din ng mga huling bulong ng engkanto, pinilit ko maging payapa ang aming mga araw. Ipinaggibit balikat ko ang mga paalala ng nakaraan at iniukit sa isipan namin na kayang lampasan ng pagmamahal ang anino ng takot at ang anumang balakid na darating sa amin. Pinilit kong itikom ang bibig ko at hindi na muling binanggit ang itim na engkanto. Habang ang asawa kong si Rogelio lalo pang naging matatag at masikap para sa aming pamilya. Sa kabila ng kali-kaliwang negosyong pinapatakbo at inaasikaso niya, hindi niya pa rin kami nakakalimutang mag-ina. Araw-araw ay palagi niya akong pinapaalalahan ng alagaan ko lang ng mabuti ang anak namin at siya nang bahala sa lahat. Sinisigurado din niyang wala na akong ibang hahanapin pa at lahat ng kakailanganin ko ay nasa loob na ng bahay. Ang albularyong si Tata Emong naman, halos araw-araw nang nasa bahay namin para bantayan kami ng anak ko at magmatsyag sa paligid. Magmula ng mga nakakuha ay naging kakaiba na din ang ikinikilos ng matanda. Para bang alam niyang may inililihim ako sa kanila. Huwag kang magpakampante, Iha. Masama ang pagkaramdam ko. Hindi ko man matukoy kung ano, ngunit malakas ang kutob kong may paparating na panganib. Ani pa ng albularyo. Maggaganon pa man, nananatili pa ring matatag ang paninindigan kong kailangan ko munang harapin at makausap ng maayos ang itim na engkanto. Bago ko sabihin sa iba ang pagbabanta nitong pagkuha sa anak namin, kailangan ko lang tatagan ang sarili ko at lumaban sa kahit anong paraan. Nang sumapit ang ika-2 buwan, matapos kong manganak, agad na sinabi ni Rogelio ang balak niya. Mahal, huwag na tayong maghintay pa. Binyagan na natin si Abby sa lalong madaling panahon. Baka sakaling kung totoo man ang kinakatakutan mong magparamdam sa kanya ang engkanto, ay maprotektahan siya. Sabi niya habang yakap-yakap ang aming anak. Napatingin ako sa mukha niya. Mahigpit ang kanyang pagkakahawak sa bata. Para bang gusto niyang itago ito mula sa mundo. Sa linggo? Tanong ko sa mahinang tinig. May halong pag-asa at kabang pilit kong itinatago. Tumango siya. Oo. Isinama ko na sa panalangin sa kumbento. Handang-handa na ang lahat. Nginitian ko na lamang ang mag-ama ko.
Isinantabi namin ang lahat ng lihim, lahat ng anino. Lalong naging abala si Rogelio sa paghahanda. Bumili siya ng bagong barong at saya para sa akin at isang puting damit pang binyag para sa anak naming si Abe. Kahit ang bahay, nilinis at pinalamutian niya ng mga puting bulaklak. Tulong-tulong ang mga kaanak namin o kaanak niya. Lahat ay naghahanda para sa araw na iyon. Ang araw na bubuhos ng basbas mula sa langit. Ngunit kahit gaano kami kasaya sa paparating na araw ng binyag ng anak namin, kahit gaano kabusog ang hapag at kakulay ang paligid, hindi nawawala ang mabigat na pakaramdam ko sa aking dibdib. Hindi pa rin nagpaparamdam sa akin ang ama nitong engkanto. Habang abala ang asawa kong si Aurelio sa pag-aayos ng mga kakailanganin namin sa binyag, inabala ko naman ang sarili ko sa paghahanap ng sagot at paraan kung papaano mawawala ang koneksyon ng anak ko sa kanyang ama. Nang sa ganun ay hindi ito tuluyang makuha ng nilalang na iyon. Subalit kung kani-kanino na ako nagtanong at nangalap ng sagot, wala akong napala. Hanggang sa dumating ang Biyernes ng gabi. Ang hangin ay malamig. Ang buwan ay buo at nakakasilaw. Ngunit may kakaibang pakaramdam sa hangin. Para bang may humihinga sa paligid namin na hindi tao. Habang natutulog si Aurelio sa tabi ko, niyapos ko si Abby sa dibdib. Pinikit ko ang mga mata ko. Ngunit isang kisap mata lamang. Wala na ako sa aming kwarto. Nang dumilat ako, naroroon na naman ako sa lugar na kinamumuhian ko. Ang lupa ay kulay uling. Putik na parang laman na bulok. Sa impapawid ay may mga mabibigat na usok at ang amoy ay parang pinaghalong dugo, bulok na kahoy at singaw mula sa ilalim ng mundo. Madilim ang paligid, hindi dahil gabi, kundi dahil ang langit ay parang kinulayan ng takot at bigati. May mga puno pero wala itong dahon. Ang mga sanga ay parang kamay na pilit sumasakmal. Sa may gilid, may ilog. Itim ang tubig, tila gumagapang paakyat, hindi pababa. At doon, nakita ko ang nilalang na kinakatakutan ko ng lubos. Sa pagkakataong ito, ang kanyang mukha ay anino. Ang katawan niya ay payat, mahaba ang mga braso, at sa kanyang likuran ay may malalaking pakpak na parang balat ng paniki. Ang mga mata niya ay walang itim, purong puti, at ang kanyang tinig ay malamig at tuhid. Panahon na. Napatras ako ng bahagya. Pilit na iniipon ang buong lakas na natitira sa kaloob-looban ko. Hindi ako pwedeng magpadala sa takot. Hindi ako pwedeng tumakbo na lang o magpatianod sa daloy ng paligid. Kailangan kong lumaban para sa anak ko. Hindi mo siya pwedeng kunin. May karapatan akong angkinin siya dahil anak ko siya at ako ang nagluwal sa kanya. Wala kang pag-aari sa kanyang kaluluwa. Ang buhay niya, Karen, ay sa akin. Humigpit ang hawak ko sa anak ko. Kahit sa panaginip, ramdam ko ang bigat ng anak ko sa dibdib. Umiiyak siya. Hindi tulad ng dati. Ang kanyang iyak ngayon ay parang nagkikipaglaban, parang nararamdaman niya ang panganib. Ibibinyagan namin siya bukas. Ililigtas namin siya. Sigaw ko. Tumawa ang engkanto. Hindi malakas. Pero masakit sa pandinig. Pitong araw ka rin. 7 araw at siya'y mapapasakin. Napaluha ako. Lumuha ako hindi dahil sa takot, kundi dahil sa puot, sa pagkadurog ng pag-asa. Lumapit siya.
Nararamdaman ko ang lamig mula sa katawan niyang wala ng pagkatao. Piliin mo, Karen. Maayos na pamamaala o pagdaramdam sa ilalim ng dilim. Pagkatapos noon, nagdilim ang paligid. Nagising ako sa hingal. Yaka pa rin si Abi. Pinagpapawisan ako. Nanginginig, kaya agad ko nang ginising si Rogelio. Kinabukasan, isiniwalat ko na ang lahat kay Rogelio at kay Tata Emong. Labis-labis na ang takot at pangamba ko dahil sa napanaginipan ko noong nagdaang gabi. Hindi nila ikinatuwa ang ginawa kong paglihim, pero wala na silang nagawa, kundi tulungan ako sa paghahanap ng kasagutan kung papaano mapuputol ang koneksyon ng engkantong itim sa anak namin. Matapos nga nilang malaman ang mga sinabi ng engkanto at ang pagtatakda nito ng araw sa pagkuha ng sanggol, nagmadali kaming hanapan ng paraan ang kaligtasan ni Abi. Sa isip namin ni Rogelio, isa lang ang tanging posibleng lunas, ang binyag. Kapag nabinyagan siya, hindi na siya pwedeng kunin. Mapuputol ang anumang koneksyon niya sa engkanto. Bulong ni Rogelio habang yakap ang sanggol naming natutulog. Agad kaming lumapit sa Kora Paroko ng baryo. Kahit Sabado pa lang. Umayag naman ito, ngunit habang papunta kami sa simbahan, bigla na lamang nilagnat si Abi. Mataas ang init ng katawan niya, nangingisay, namutla. Napuno ng batik ang kanyang katawan, tila kinokumbulsyon. Hindi ito ordinaryong sakit. May pumipigil. May ayaw sa binyag. Wika ni Tata Emong habang pabalik kami sa bahay. Nagdesisyon kaming ipagpaliban muna ang seremonya. Bumuti ang lagay ng sanggol. Magalipas ang 2 araw, para bang walang nangyari. Ngunit nang muling itinakda ang binyag sa sumunod na araw, at muli naming isinusuot sa kanya ang puting bestidang pangbinyagan, bigla ulit siyang nagkasakit. Mas matindi na. Nagsusuka. Namimilipit sa sakit at hindi namin matukoy kung ano ang dahilan nito. Iyak siya ng iyak. Parang sinasakal ang anak natin, Karen. Nanginginig ang boses ni Rogelio habang nilalapatan ng malamig na bempo ang noo ng bata. Puno ng pag-aalala ang mukha niya. Parang may pumipigil talaga. 3 beses naming sinusubukang pabinyagan si Abi. 3 beses din siyang nagkasakit na parang mamamatay na. Kahit anong pangontra at ritual o orasyong gawin ni Tata Emong para makapasok ng simbahan ang anak ko, hindi ito umuobra. Pero sa tuwing ipinagpapaliban ang binyag, bigla rin siyang gumagaling. May tanikala siya sa ama niyang engkanto at hanggat hindi natatapos ang tanikalang iyon, ang kaluluwa ng bata ay hindi lubos na nasa inyo. Sabi ng isang matandang albularyang nagngangalang Ka Isidra. Kaibigan ito ni Tata Emong na nanggaling pa sa kabilang ibayo ng lugar. Sumadya talaga ito para matignan ang anak namin. Nang malaman iyon ni Rogelio, ay nagpatawag siya ng 3 tanyag na albularyo mula sa iba't ibang bayan upang subukang putulin ang koneksyon ng anak namin sa ama nitong engkanto. Nagsidatingan ang mga ito pagsapit ng 5 araw. Kinagabihan ay agad na isinagawa ang ritual. Sa gitna ng gabi, sa ilalim ng liwanag ng kandila at usok ng insenso, nagsagawa ulit sila ng ritual. Umaalingaw-ngaw sa paligid ang dasal. Lumamig ang hangin at biglang namatay ang apoy ng mga kandila. Hindi na nila tinapos ang orasyon. Isa sa mga albularyo ang lumapit sa akin.
Pasensya na kayo. Hindi na ito kayang putulin. Hari ng mga engkantong itim, ang ama ng bata. Ang dugo nila ay isa at ang kaluluwa ng bata. Kalahati ay sa kanya pa rin. Sa tinagalang panahon, wala pang nakakaputol sa ugnayan nito sa kanyang supling. Napaupo ako sa sahig. Hindi ko alam kung iiyak ba ako o sisigaw. Si Rogelio ay tahimik lang. Hawak ang rosaryo sa kanyang kamay. Tila pa ulit-ulit na nagdarasal. Wala tayong magagawa kundi tanggapin. Hanggat hindi nabibinyagan ng bata, gaari pa rin siya ng nilalang na iyon. Ngunit sa oras na pinilit niyong ipasok sa simbahan o basbasan ang kaluluwa niya, ikamamatay niya iyon. Bulong ng isa pang albularyo. Iyon ang dahilan kung bakit laging nagkakasakit ang sanggol sa tuwing tinatangka niyo siyang pabinyagan. Dahil ang kaluluwa niya hindi ganap na sa tao. Ang kalahati nito ay engkanto. Nasa iyo ang desisyon, Karen. Tahimik akong napaiyak. Walang patid. Mabigat ang hangin. Parang may humihinga sa loob ng bahay na hindi namin nakikita. Si Abby ang anak ko. Payapang natutulog sa higaan. Habang kami ni Rogelio ay nakaupo sa gilid. Walang imik. Ang tatlong albularyo ay umalis na rin. Matapos aminin na wala na silang magagawa. Pinagmasdan ko ang anak ko. Maliit ang mga kamay niya. Mahaba ang pilik mata. At sa bawat paghinga niya, ay para bang humihigop siya ng lakas mula sa akin. Nararamdaman ko. Alam kong wala ng oras. Lumapit ako sa kanya. Marahan kong kinuha si Abby at niyakap. Hinalikan ko siya sa noo, sa pisngi, sa munting labi. Anak, patawad kung hindi kita mailigtas. Patawad kung hindi ko maibigay sa iyo ang buhay na gusto ko para sa iyo. Mahina kong bulong habang pinipigilan ng luha. Umupo ako sa sahig. Kalong siya sa braso ko habang dinadama ang bawat segundo. Wala akong laban sa kanya. Wala akong kayang gawin kundi mahalin ka habang nandito ka pa. Sana kahit papaano maramdaman mo yun. Sana maalala mo kahit kailan lang. Kahit isang sandali lang. Umatak ang luha ko sa noo niya. Hindi siya umiiyak, pero alam kong gising siya. Parang alam niyang may mangyayari. Tumayo si Rogelio at lumapit sa amin. Niyakap niya ako mula sa likod. Tama na, wala kang kasalanan. Hindi mo to ginusto. Tahimik kaming nagtagal sa ganong ayos. Ako, si Rogelio, at ang anak namin. Sa huling pagkakataon, kompleto kami. Sa mga huling sandali bago ako makatulog, pinilit kong huwag pumikit. Pinilit kong manatiling gising at alerto. Pero dala ng pagod, pumikit ang mga mata ko habang nakayakap sa anak ko. Pagising ko, malamig na ang bisig ko. Wala na siya. Hindi na siya umiiyak. Hindi na siya nagsisigaw. Parang hangin lang siyang inagaw ng dilim. Masakit ang mga pangyayaring iyon. Sobra akong nasaktan. Unang beses akong nagkaroon ng anak. Kaya napakasakit na saglit lang itong nasa pangangalaga namin. Magmula ring nawala si Abby sa aming buhay, hindi na rin nagpaparamdam ang engkantong itim. Matagal ako bago ako nakarecover. Pati si Rogelio ay sobrang nalulungkot. Pareho kaming na-depress. Pero nagpapasalamat na lang kami dahil sa tulong ng mga kaanak niya. Tinulungan kaming makabangon.
Lumipat kami ng bahay at medyo malayo na sa kanilang lugar. Bumili kami ng lupa at doon nagsimulang muli. Hanggang sa lumipas pa ang mga taon ay biniyayaan kami ng sariling anak. Nung tatlo na ang anak namin ay tsaka pa lamang kami nagpakasal. Kahit medyo matagal na ang pangyayaring iyon, ay hindi ko pa rin makakalimutan ang napakasakit na karanasan sa aming buhay. Hanggang dito na lang po. Muli po, ako po si Karen ng Leyte.